Anong balita sa boxing? Pag-usapan natin itong article ng Bad Left Hook o SB Nation, mga lods. Tungkol dito kay Naoya Inoue at Luis Nery. Na ito nga, kasado ng kanilang bakbakan. Na nireport nga nitong ESPN insider na si Mike Coppinger. Ito nga, pumayag na si The Monster na harapin si Luis Nery sa Tokyo sa Mayo. Nang sumulat sa article natin pag-uusapan na itong si Patrick Stumbergs ng Bad Left Hook SB Nation. Tingin itong author na tatapusin na Naoya Inoue sa pamamagitan ng body shot itong si Luis Nery sa round 7. Ito nga ang prediction ni Patrick Stumbergs ng Bad Left Hook o SB Nation. Swerte din naman itong si Luis Pantera Nery kasi malaking pera ang kalabanin si Naoya Inoue. Kaya nga wala nang paligoy-ligoy pa ang mga nakakalaban ni Naoya Inoue. Kahit may hawak pa silang dalawang belt katulad ni Stephen Fulton at Marlon Tapales ay wala na silang paligoy-ligoy pa na labanan si Naoya Inoue. Kahit alam nilang paborito itong si Naoya Inoue na manalo, tuloy pa rin sila kasi malaki nga ang kita. At ayun nga, parang ibinigay lang nila kay Naoya Inoue ang kanilang belt. Lalo na itong si Stephen Fulton na tirang takot ang ginawa niya sa laban niya kay Naoya Inoue. At ito rin si Marlon Tapales na ating kababayan. Bagaman nakita natin na siya ang pinakamagandang ipinakita sa laban kay Naoya Inoue sa lahat naman nakalaban ni Naoya Inoue, pero marami pa rin siyang depensang ginawa. Mas maraming depensa niya kaysa yung itinira niya. Na ito nga yung krinitiko ng isa pa nating kababayan, ating pambato Janriel Cuadralas Casimero, na sabi niya sa nakita niyang laban ni Marlon Tapales kay Naoya Inoue ay hindi daw gusto ni Marlon Tapales na manalo kay Naoya Inoue. Mahusay daw ang depensa ni Marlon Tapales pero puro depensa daw ang kanyang ginawa. Sabi pa ni Cuadralas na kapag siya daw ang lumaban ay hindi daw siya magpapabugbog kundi siya ang mangbubugbog. Na parang sinasabi nga itong ni Cuadralas na si Marlon Tapales ay nagpabugbog lang kay Inoue. Sabi pa nga ni Cuadralas na dapat sinabayan na lang ni Marlon Tapales itong si Inoue kasi nag-focus nga siya sa depensa, pero ganun din naman ang resulta, natalo din. Di sana nakipagsabayan na lang at nagkaroon pa sana ng tsansa para manalo o ma-knockout si Inoue. Pero sa panayam naman kay Marlon Tapales ay sinabi niya na sinubok niyang sabayan si Naoya Inoue pero sadya daw na napakabilis ni Naoya Inoue kaya nakakaiwas ito agad. Nakita pa nga daw ni Marlon Tapales ang kahinaan ni Inoue na mahina daw sa bodega itong si Inoue, kaya't sinubukan din niyang tirahin ang bodega ni Inoue, kaso nga lang mabilis nga daw si Inoue. Ang maganda nito, itong sinasabi ni Cuadralas na hindi naman gaanong malakas si Inoue ay napatunayan din ni Marlon Tapales kasi sinabi ni Marlon Tapales na hindi nga daw gaanong malakas ang suntok ni Inoue, na kaya lang daw siya na knockout ay dahil sa maraming naipatama sa kanya ni Inoue. Kumbaga accumulation ng punches, kaya siya nawasak ng paunti-unti. Sabi nga ni Cuadralas na yung huling suntok na tumapos kay Marlon Tapales galing kay Naoya Inoue ay hindi na malakas yun, kundi bitaw na lang ni Naoya Inoue. Kaso nga lang dahil hilo na nga sa Marlon Tapales nun, kaya ito na ang dahilan ng pagkabagsak niya at pagka-knockout nung round 10. Kaya magandang balita nga para kay Cuadralas na hindi nga ganong malakas itong si Naoya Inoue. Kung ganon ay pwedeng sumugal itong si Cuadralas at makipagsabayan kay Naoya Inoue. Lalo pat nakikita natin na si Janriel Casimero ang pinakamalakas sumuntok sa division nila ngayon. Na lagi naman sinasabi ni Cuadralas na mahuhusay daw ang kanyang mga kalaban, pero ang pagkakaiba niya sa mga ito ay siya ang pinakamalakas sumuntok. Mabalik tayo dito sa article ni Patrick Stumbergs ng SB Nation Bad Left Hook, kung saan ang prediction niya ay tatapusin na Naoya Inoue sa pamamagitan ng body shot sa round 7 itong si Mexican bad boy Luis Pantera Nery, na may basehan naman itong sinasabi na ito ng author kasi ang pinakasikat na tira ni Naoya Inoue o kanyang signature shot ay kanyang liver punch. Dalawa nga sa ating kababayan ang biktima ng liver punch na ito ni Naoya Inoue. Ito nga mga biktima niyang mga Pinoy ay sina Michael Dasmariñas at ang ating alamat na si Nonito Donaire. At nakita rin natin na sa kaisa-isang talo ni Luis Nery ay mula sa body shot galing kay Brandon Figueroa
na ikina-knockout niya nung round 7 sa kanilang laban. Kumbaga parang ginaya lang nitong author kung ano ang nangyari sa laban ni na Brandon Figueroa at Luis Nery, kung saan nga sa round 7 ay bumagsak at na-knockout itong si Luis Nery nang tinamaan ng kanyang bodega. Natingin nga natin ay mas malakas pa nga itong si Naoya Inoue. Mas malakas pa siyang sumuntok kaysa dito kay Brandon Figueroa. Kaya may basehan nga itong sinasabi ng author na ito. Nakuha nga ni Luis Nery ang pagiging WBC Mandatory Challenger nung ninockout niya si Asat Hovhannisyan sa round 11 at pinabagsak niya ng 2 beses sa round 3 at round 10. Tapos itong huling laban niya ay sa ating kababayan na si Froilan Saludar, kung saan ninockout lang niya ito sa round 2. Binugbog lang ni Luis Nery itong ating kababayan na si Froilan Saludar sa kanilang laban. Tingin naman ng mga ilan na maganda nga itong labanan ni Naoya Inoue at Luis Nery kasi may kasaysayan ng mga ito na alitan tungkol sa bansa ni Inoue na Japan, kung saan tinalo nga nitong si Luis Nery ang kanilang bayani na si Shinsuke Yamanaka na matagal humawak ng world title ito. 2 beses sunod-sunod na knockout ang ipinalasap ni Luis Nery dito kay Shinsuke Yamanaka. Pero sa mga laban na yon ay nagkaroon ng problema kasi nag-overweight itong si Luis Nery. Tapos nabigo pa sa kanyang drug test. Kaya may sama ng loob ang mga Hapon dito kay Luis Nery. Kaya dahil dito sa mga violation ni Luis Nery na mga ito, kaya pinarusahan siya ng Japan Boxing Commission na habang buhay na pagkaban o lifetime ban sa Japan. Pero sinasabi naman nitong ESPN official na sigurado daw na babawiin ang pagka-lifetime ban nitong si Luis Nery sa Japan para matuloy ang bakbakan nila ni Naoya Inoue. Mukhang sigurado nga itong mga Hapon na tatalo ni Naoya Inoue itong si Luis Nery, at hindi lang talo kundi magiganti ito at bubugbugin si Luis Nery. Kaya siguradong payag ang mga ito na bawiin ang parusa nilang lifetime ban kay Luis Nery. Kaya nga nakatakda na ang laban nila sa Tokyo, Japan na baluarte ni Naoya Inoue. Dahil tingin natin gusto nilang makita, gusto ng mga Hapon na makita kung paano bugbugin ni Naoya Inoue itong si Luis Nery. Live nilang makikita ang pambubugbog. Kaya advantage na naman kay Naoya Inoue ito na padadayuhin itong si Luis Nery sa kanyang baluarte. Na ito naman ang kinukutya ng mga tao kay Naoya Inoue na bakit daw hindi ito lumabas sa kanyang lungga at lumaban sa ibang bansa katulad ng kanyang rival na si Janriel Casimero, na lahat ng kanyang depensa sa kanyang world title ay siya pa ang dumayo sa ibang bansa para depensa ng kanyang mga titulo. Pero tingin naman itong author na si Luis Nery daw ang pinakadelikado at pinakamabigat na mga kalaban nitong si Naoya Inoue kung ihahalin tulad sa mga nakalaban ni Naoya Inoue. Kasi tingin ng author na ito na mas malakas daw sumuntok si Luis Pantera Nery kaysa sa sino man na nakalaban ni Naoya Inoue. Tingin niya na digmaan daw ang magiging laban nilang dalawa, at ang makakapigil lang para magdigmaan ng dalawang ito ay kung may babagsak ng maaga sa kanilang dalawa. Ito nga mga lods, ang kanyang prediction ay tatapusin na Naoya Inoue sa pamamagitan ng body shot itong si Luis Nery. Ano sa tingin niyo mga lods? Anong masasabi niyo tungkol dito? Comment na, pag-usapan natin yan. Samantala, nag-meeting nga itong si Manny Pacquiao at ang kanyang alaga si Jerwin Ancajas, at pinag-usapan nila ang duelo ni Ancajas sa February 24 sa Ryogoku Kokugikan Sumo Arena. Kasama sa meeting nga itong si MP Promotions President Sean Gibbons at ang matagal na trainer at manager ni Jerwin Ancajas na si Joven Jimenez ay kasama rin sa meeting. Hinawakan na Ancajas ang International Boxing Federation Super Flyweight title mula 2016 hanggang 2022, at isa siya sa mga talento na hawak na MP Promotions na pag-aari ni Manny Pacquiao. Sa kasalukuyan ay nakakakuha sa Ancajas ng tulong sa kanyang pagsasanay mula sa mga piling miyembro ng pambansang koponan ng Pilipinas, Philippine National Team. Noong Nobyembre pa sana sila maglalaban ni Takuma Inoue na nakababatang kapatid na undisputed world super bantamweight king Naoya. Ngunit nagkaroon ng pinsala si Takuma bago ang original na petsa ng laban nila na November 15, na pinilit nga ng Ohashi Promotions na i-postpone ang kanilang laban para mapagamot at makarecover itong si Takuma. Si Jerwin Ancajas magiging kauna-unahang Pilipinong boksingero na mapalaban sa isang world title ngayong 2024. 2 linggong nakakalipas
nabigo itong si Marlon Tapales na maging undisputed champion pagkatapos niyang matalo kay Naoya Inoue sa Ariake Arena. Bukod kay Angkahas ay inaasahan na makakakuha ng kanilang tsansa na maging world champion itong kapwa kababayan na sina Vincent Astrolabio, Raymart Gabalio, Pedro Taduran at Mark Magsayo.